Matapos ang ilang taon na pagtatrabaho, tuluyan ang bumigay ang katawan ni Shin sa labis na pagkapagod kaya't sumagi sa kanyang isip na marahil ay wala nang saysay pa ang kanyang buhay. Habang unti-unti na siyang nawawala ng pag-asa, nagpasya na siyang magpaubaya sa may kapal pagkat wala naman na sa kanyang nagmamahal, subalit hindi ito hinayaan ng may kapal kaya't ipinadala nito ang maalamat na truck upang ihatid si Shin sa isang panibagong mundo. Nang muli itong isilang bilang isang abandonadong sanggol sa isang wasak na nayon, isang matandang lalaki na may ngalang Merlin ang nakakita sa kanya kaya't kinupkup siya nito at itinuring na kanyang sariling apo. Samantala sa nakaraan bago pa man isilang si Shin, ang ama nito na si Lord Oliver ay ang dating pinuno ng kanilang bansa. Hindi lamang siya mabait kundi isa rin siyang makatarungang tao na tumutulong sa mga magsasaka, at dahil din sa kanya nakalaya ang imperyo mula sa pagkagutom at pagkaalipin, kaya't namuhay ang lahat na mapayapa gayon din si Oliver kasama ng nagdadalang tao nitong asawa. Ngunit dahil sa inggit at sa mga pagkilala na natatamasa ni Oliver mula sa mga tao, gumawa ng hakbang ang mga sakim na maharlika upang ito'y mapabagsak, bago pa man umano ito tuluyang maging hari ng kanilang bansa. Kaya't ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Oliver ng liham mula sa mga maharlika, iniimbitahan siyang pumunta sa kabisera upang ganap na kilalanin bilang bagong hari. Ngunit nang marinig ito ng kanyang asawa, hindi nito maiwasang mag-alala pagkat may masama umano siyang kutob patungkol dito. Ngunit ngumiti lamang rito si Oliver at nasabing huwag raw itong mag-alala pagkat dati raw siyang pinakamahusay na demon hunter kaya naman wala sa kanyang maglalakas ng loob na lumaban. Sa ilang linggong lumipas, sunod-sunod ang naging pagkawala ng mga babae sa kanilang nayon, at sa pagkakataong yun isang kawal ang lumapit sa mga tao at ibinunyag ang isang lihim, na si Lord Oliver umano ang nagbebenta sa mga nawawalang mga babae bilang mga alipin. Mabilis na pinaniwalaan ng buong nayon ang kwentong yon, hindi alam na isa lamang iyong patibong ng mga maharlika upang siraan si Oliver. Sa sumunod na araw, biglang ipinahayag ng mga kawal na natagpuan na nila ang mga nawawalang mga babae sa karuwahe ni Oliver at hinala pa nila na ang lahat ng biktima ay lumitaw di umano matapos mawala ni Oliver. Dahil dito nagngit-ngit sa galit ang buong mamamayan kaya't dumagsa sila sa harap ng bahay ni Oliver kung saan nananatili pa rin ang buntis nitong asawa. At dahil sa labis na galit ng buong mamamayan sabay-sabay nilang sinunog ang tahanan ni na Oliver, at sa parehong gabing yun, tuluyan namang dumating si Oliver mula sa kabisera, sa kanyang pagbalik, bumungad sa kanya ang nasusunog na niyang tahanan, kaya't dali-dali itong tumakbo papasok kaya't dito nito nadatnan ang bangkay ng kanyang asawa. Habang siya'y nagdadalamhati, patuloy pa rin siyang inaakusahan ng mga tao ng kidnapang gayon din ang pamimilit umano nito sa mga kababaihan upang maging alipin. Nagpapasalamat pa ang mga ito sa mga kawal na umano'y nagligtas sa kanila mula kay Oliver, ngunit tinawanan lamang ito ni Oliver pagkat mga hangal raw sila na paniwalang paniwala sa mga kasinungalingan at mga gawa-gawang istorya ng mga nakakataas. At sa sandaling yon, kanya nang napagtanto kung sino talaga ang may pakana ng lahat, kaya't hindi niya maiwasang magsisi pagkat matapos raw niyang magsakripisyo para sa kaligtasan ng nakararami, ang kapalit lamang pala nito ay ang labis na pighati na likha pa mismo ng mga taong taos-puso niyang tinulungan. Habang siya'y nakatingin sa mga taong minsan niya nang tinulungan, ninais niya ritong lipulin ang buong sangkatauhan kaya't hinayaan niyang lamunin siya ng kapangyarihan ng demonyo. Dahil doon, naging una itong tao na nag-anyong demonyo at winasak ang buong nayon sa isang napakalakas na pagsabog. Ngunit sa gitna ng delubyo, isang himala ang nangyari sapagkat sa hindi maipaliwanag na dahilan ipinanganak si Shin mula sa katawan ng kanyang yumaong ina, at iniligtas ito ni Merlin nang mapadaan ito sa pinangyarihan ng pagsabog. Paglipas ng mga taon, nang lumaki si Shin sa poder ni Merlin, sa murang edad natutunan kaagad nito na gumamit ng magic. At kalaunan nagkaroon din ito ng access sa Dimension Storage kung saan ito iniimbak ang mga nahuhuli nitong mga halimaw. Subalit sa kabila ng kanyang mga nakakamanghang abilidad, pinili niya itong itago upang magmukhang ordinaryong bata, ngunit batid na ni Merlin na espesyal ang kakayahan na meron si Shin at batid din niyang kaya nito mag-cast ng spell ng walang inkantasyon. Isang araw, nang mapag-alaman ni Melinda ang pangangaso na ginawa na naman ni Shin, muli na naman niya itong pinangaralan pagkat lubhang napakadelikado raw ang gubat na ginagawa nitong palaruan. Lumipas ang 2 taon, tuluyan ang ipinakita ni Merlin kay Shin ang madilim na lihim ng kagubatan at dito na rin ibinahagi ni Merlin ang kwento ng mga demonyo. Ayon kay Merlin, 10 taon na ang nakalipas mula nang isilang ang unang demonyo, halos wasakin raw nito ang buong bansa,
at kahit na iligtas man noon ni Merlin ang mundo, hindi niya tiyak kung magagawa niya pa ulit yun ngayon pagkat matanda at mahina na siya ngayon. Kaya naman upang manatili pa ring ligtas ang mundo tinuruan nito si Shin ng search magic upang tukuyin ang kinaroroonan ng mga demonyo sa paligid. Nang subukan ito ni Shin, sa unang subok pa lamang nito agad na nitong nagawa ang naturang magic at hindi lamang ordinaryong search magic kundi isang malawak at accurate na demon detection skill. Matapos niya itong gamitin, bigla niya ritong naramdaman ang kakaiba at masamang aura, isang madilim na aura na nagmumula sa isang nilalang na nagtatago sa kailaliman ng gubat. Samantala habang patuloy na nilalamon ng demonyo ang mga bangkay ng hayop, tuluyan na ito ritong nakita ni Shin at Merlin. At sa walang pag-aalinlangan hinugot bigla rito ni Shin ang kanyang espada at kahit na sinabihan ito ni Merlin na huwag basta-basta sumugod, hindi ito nakinig, bagkus buong tapang pa itong tumakbo papunta sa demonyo, at sa mismong sandaling yon, sa pamamagitan ng kanyang kakayanan na samahan pa ng kanyang imbensyon umiwas ito sa atake ng demonyo at gamit ng pambihirang bilis, madali nitong pinutol ang ulo ng demonyo. At dahil sa nagawa ni Shin, hindi ito lubos sa kalain ni Merlin pagkat ngayon lamang siya nakakita ng isang bata na nagawang makapaslang ng isang demonyo sa pamamagitan lamang ng isang hampas. Kinagabihan habang kasalukuyan ng natutulog si Shin, hindi ito maiwasang isipin ni Merlin ganun din si Melinda, kaya't napagdesisyonan na nilang magsabi na kay Shin ng katotohanan patungkol sa tunay nitong katauhan pagkat dumating na ang oras upang malaman ni Shin kung sino at ano ba ito. Kaya kinabukasan, matapos ang pagsasanay ni Shin kasama ng kanyang tiyo na si Michael, tinawag ito ni Merlin upang makapag-usap. Habang nagpapahinga sa isang burol, dito na nito inamin kay Shin na hindi niya talaga ito tunay na apo, at hindi rin niya alam kung paano raw ito ipinanganak mula sa bangkay ng isang nilalang, at higit sa lahat hindi niya rin batid kung sino talaga ang tunay nitong ama. Ngunit imbes na maging malungkot, ngumiti lamang rito si Shin at nasabi nito sa kanyang lolo na hindi na raw mahalaga kung may magulang pa siya o wala, sapagkat sapat na raw sa kanya ang makasama ang kanyang itinuturing na lolo na si Merlin. Makalipas ang 5 taon, nang sumapit na ang ika-15 kaarawan ni Shin, nagtipon-tipon rito ang buong pamilya upang ipagdiwang ang tuluyang pagiging binata nito at dito rin naisip ni Merlin na panahon na para ipakita ang tunay na lawak ng kapangyarihan ni Shin. Dahil dito gamit ng skill na tinatawag na gate dinala ni Shin ang buong pamilya sa isang malawak na disyerto, dahil masyado umanong delikado kung malapit sa bayan nila ito gagawin. Habang nakatitig ang buong pamilya sa presentasyon na gagawin ni Shin, sa pamamagitan ng magic na hinaluan ni Shin ng kanyang kaalaman pagdating sa siyensya, nakapaglikha ito rito ng isang malakas na pag-atake na maihahalin tulad sa pagsabog ng isang nuclear bomb. Dahil sa naipamalas ng binata hindi naiwasan rito ni Melinda na magalit kay Merlin pagkat kung ano-ano raw ang itinuturo nito kay Shin, na itinanggi naman ni Merlin pagkat nito lang din raw niya nalaman ang lakas na taglay ni Shin. Pagbalik ng buong pamilya, dito nila napagtanto na sapat ang lakas na taglay ni Shin upang burahin ang isang buong hukbo ng isang bansa, isang lakas na posible pang magdulot ng isang digmaan. Kaya iminungkahi rito ng uncle ni Shin na si Desium na ipasok si Shin sa Magic Academy. Ngunit agad kinutuban rito si Merlin, sapagkat inaakala niya na gusto lamang gamitin ni Desium ang kapangyarihan ni Shin upang palakasin ang bansa. Nang matanong ni Shin kung anong ibig sabihin ni Merlin sa nasabi nito, doon ibinunyag ni Desium ang matagal na niyang itinatago, kung saan siya pala ang kasalukuyang hari ng kaharian ng Earlshide. Kasunod nito, inamin niya rin na si Michael ay isang commander ng Knight's Order, at si Merlin naman ay ang mismong bayani ng kanilang bansa. Si Melinda ay dating pinakamagandang dalaga at mahusay na mage sa buong kaharian, kung saan magkasama pa noon sina Merlin at Melinda na lumalaban sa isang makapangyarihang demonyo. Nang marinig yun ni Shin, napaisip ito rito kung bakit hindi niya raw alam ang nakaraan nilang tatlo, subalit hindi pa pala dito nagtatapos pagkat inamin rin rito ni Chris na hindi rin siya ordinaryong tao pagkat ang totoo isa naman raw siyang Imperial Knight at si Siegfried naman ay isang magician ng royal family. Makalipas ang ilang linggo, nagdesisyon rito ang pamilya ni Shin na pumunta patungong kabisera upang tuparin ang nais ni Shin na mag-aral sa Magic Academy. Pagdating nila sa mansyon ni Merlin, bumungad sa kanila ang mga taga-silbi na inihanda ni Desium kaya't hindi ito ikinatuwa ni Merlin pagkat isa na naman raw ito sa mga kalokohan ni Desium. Kaya naman iminungkahi rito ni Merlin na mag-ikot muna ito sa kabisera habang isinasaayos nila ang mga kaganapan rito sa mansyon. Habang mapayapang nag-iikot sa kabisera ang inosenteng si Shin, sa ilang saglit pa lamang, naligaw kaagad ito sa isang makitid na eskinita.
Habang kasalukuyan nitong hinahanap ang tamang daan pabalik, bigla nito ritong narinig ang sigaw ng dalawang babae na tila ginugulo ng mga bakulaw na ginagamit ang pagiging hunter upang mangmanyak ng mga dalaga. Nang tanungin ni Shin ang dalawang dalaga kung ginugulo ba raw ang mga ito ng mga bakulaw, agad itong pinatotohanan ng isang dalaga, kaya naman ilang sandali nagpakitang gilas na nga rito si Shin at dahil sa naging karanasan niya sa kagubatan mula't pagkabata, tila slow mo na lamang para rito ang bawat pag-atake ng mga bakulaw. Dahil sa nagawa ni Shin na panganga lamang rito ang isa sa mga babae at napatanong ito kung paano raw nagawa ni Shin ang bagay na yon. Habang nagpapaliwanag rito si Shin, dito niya unang nasilayan ang magandang dalagang biniyayaan ng malalaking melon, na naging dahilan kung kaya't sa kauna-unahang pagkakataon naranasan ni Shin ang pakiramdam ng isang love at first sight. Ilang minuto ang lumipas, habang sila'y nasa isang cafe, nagpasalamat ang dalagang si Maria sa naging pagtulong ni Shin sa kanila kanina, kasabay ng pagpapakilala nito sa kanyang kaibigan na si Cecilien. Nang iabot ni Shin ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Cecilien, bahagya ritong nakaramdam ng hiya ang dalaga. Kaya naman tinukso pa siya ni Maria sa harap ni Shin kaya't bandang huli napilitan siyang tanggapin ang pakikipagkamay ni Shin, at sa sandaling yun, biglang dumaan ang spark ng tadhana sa kanilang pagitan. Habang sila'y nag-uusap-usap na ibahagi rito ni Maria na balak raw nilang mag-aral sa Magic Academy upang matuto ng magic upang sa gayon pagdating ng araw hindi na sila apihin ng mga bakulaw kagaya ng mga bakulaw kanina. Isa pa nais rin raw niyang makilala ang wise man na si Merlin at ang the guru na si Melinda. Gayon din ang nabalitaan niyang apo ng dalawa na kasalukuyan ding kukuha ng pagsusulit sa Magic Academy. Bahagya namang kinabahan rito si Shin nang marinig ang nasambit ni Maria kaya't bago pa man siya makilala, nagpaalam na agad ito at nagpa siya ng umalis. Pero habang siya'y kasalukuyan ng papaalis, napansin rito ni Maria na tulala si Cecilien na nakatitig sa direksyon ni Shin kaya't nang tanungin ito ni Maria kung gusto ba nito si Shin, hindi ito nasagot ng dalaga pagkat para na itong nasa ibang mundo. Ngunit nang mapagtanto niya na nais ang kinin ni Maria si Shin, bigla na lamang itong napasigaw sapagkat hindi raw yun maaari, habang halatang may gusto na nga ito sa binata. Pagdating ng araw ng entrance exam sa Magic Academy, habang naglalakad dito si Shin papunta sa leaderboard, napaisip siya kung makikita pa raw niya si Cecilian. Ngunit bago pa man niya mabasa ang listahan sa leaderboard, may isang aroganteng lalaki ang bigla na lamang sa kanyang sumigaw. Hindi naman ito pinansin ni Shin kaya naman binalak siya nitong itulak, buti na lamang, mabilis itong nahawakan ni Shin at inakmang babalian ng braso. Habang nakadapa sa lupa, inis na nasabi rito ng mayabang na siya raw ang tagapagmana ng isang mataas na maharlika, ang tagapagmana na si Kurt Ridsberg. Subalit pagdating rito ng isang lalaki na may mataas na estado, nasabi nito kay Kurt na ang pag-aabuso raw nito ng kapangyarihan, ay labag sa royal decree kaya't kung ipagpapatuloy raw nito ang ganyang gawain, mararanasan nito ang parusa mula sa hari. Dahilan kaya't namutla rito si Kurt kaya naman napilitan na siyang humingi ng paumanhin kasabay ng tuluyan na nitong pag-alis na dala ang matinding inis kay Shin. Nang magpakilala ang lalaki kay Shin bilang August von Earlshide, nagulat si Shin dahil apelyido yun ng mismong hari. Dahil dito napagtanto nito na ang lalaki pala sa kanyang harapan ay ang prinsipe ng kahariang ito at ang panganay na anak ng kanyang uncle na si Desium. Kaya naman walang pag-aalinlangan niya itong tinawag na pinsan sapagkat batid na niyang magkamag-anak pala sila. Samantala nang makita ni Maria ang pagiging close ni Shin kay Prinsipe August, hindi na nila maiwasang magtaka sa tunay na pagkakakilanlan ni Shin. Nang tuluyan ng magsimula ang unang yugto ng pagsusulit, pinasagot muna sila rito ng written exam, kung saan wala man lang kahirap-hirap itong sinagot ni Shin ng buong kumpiyansa. Pagdating nila sa practical test, ipinaliwanag rito ng instructor na kailangan nilang tamaan ng target gamit ang pinakamalakas nilang magic spell, kaya naman ang una nang sumalang rito ang isang estudyante, nagpamalas ito ng kakapiranggat na magic sa kabila ng mahaba nitong naging inkantasyon. At habang pinapanood ni Shin ang mga nakakahiyang pinaggagawa ng mga kapwa niya estudyante, hindi niya rito maiwasang lubos na madismaya sapagkat walang kwenta ang magic ng mga ito sa kabila ng kanilang mga nakakahiyang inkantasyon. Pagdating ng tsansa ni Shin upang magpamalas, lumapit muna rito ang instructor at seryosong sinabi na kung maaari pakihinaan lamang raw nito ang output ng kanyang magic na sapat lang upang masira ang target. Agad naman itong naunawaan ni Shin kaya naman naglabas lamang ito rito ng mahinang magic na may sapat na output, na labis na nagpamangha sa mga estudyante sapagkat hindi raw ito nag-recite ng anumang inkantasyon. Nang ito'y pakawala ni Shin,
Lumikha ito rito na malagranada na lakas na labis na nagpabigla sa mga estudyante maging sa instructor kahit pa nasabi ni Shin na 1% lamang yun ang kanyang totoong kapangyarihan. Ilang araw ang lumipas nang malaman ni Shin at August na kapwa sila pumasa sa naganap na entrance exam, mas lalo sila ritong naging close bilang magpinsan. Nang isumiti ni Shin ang kanyang ID sa admin, napagtanto rito ng babae kung sino talaga siya. Pagkakuha nito ng kanyang uniforme at kanyang mga libro, ibinahagi rito ng admin na may defensive magic enchantment na raw ang mga uniforme. Ngunit nang matanong rito ni Shin kung maaari pa raw niya itong baguhin sa tulong ng kanyang lola na si Melinda, pinahintulutan ito ng admin pagkat ang guro naman na si Melinda ang magiging gabay nito. Kinagabihan ng pagbalik ni Kurt sa mansyon nito, hindi nito maiwasang mas lalong magalit kay Shin sapagkat naiinggit ito dahil siya raw dapat ang pinakamagaling, kaya naman sa sobrang galit, napagdesisyonan nitong burahin sa mundo si Shin. Samantala pag-uwi ni Shin sa mansyon ng kanyang lolo, sinimulan na nito rito ang pagre-enchant sa kanyang sarili uniforme. Una niyang tinanggal rito ang mga defensive at shock suppression spell, at pinalitan niya ito ng auto-healing at absolute engraving spell. Kahit naging delikado ang kanyang nagawa, naging matagumpay naman ang kanyang pag-o-override sa kanyang uniforme. Subalit, nang mapasigaw ito sa labis na tuwa, biglang pumasok rito si Melinda upang siya'y pagsabihan. Pero nang makita ni Melinda ang pag-override ni Shin sa kanyang uniforme, napagtanto niyang nilabag ni Shin ang mismong batas ng mahika. Kinabukasan sa entrance ceremony, binalaan ni Melinda si Shin na huwag raw nitong sasabihin kahit kanino man ang ginawa nitong pag-o-override sa kanyang uniforme, na sinunod naman ni Shin. Pagpasok nila sa hall kung saan nakaabang ang lahat ng mga estudyante, tinawag na rito si Shin ng council para magbigay ng opening speech, sapagkat ito ang nanguna sa naganap na entrance exam. At nang ipakilala rito si Shin bilang Shin Wolford, dito na napagtanto ng lahat na ito pala ang apo ng wise man na si Merlin at ng guro na si Melinda. Habang isinasalaysay na rito ni Shin ang kanyang opening speech, lalo lang nagngit-ngit sa galit si Kurt, pagkat hindi niya matanggap na mas magaling pa rin si Shin kaysa sa kanya. Kinabukasan matapos ang klase, lumapit si Maria kay Shin upang humingi ng tulong sapagkat may kasalukuyan na namang nanghaharas raw kay Cecilian, ginagamit pa ang kapangyarihan ng pamilya para lamang manakot. Habang iniisip ni Shin kung sino ang halimaw na tinutukoy ni Maria, biglang sumigaw rito si Kurt at galit na galit. Tinawag ang pangalan ni Cecilian at pilit siyang hinihila palayo kay Shin. Ngunit agad itong pinigilan ni Shin katapos ay buong tapang pa siyang nangakong poprotektahan si Cecilian anuman ang mangyari. Dahil desperado na si Kurt, sumigaw siya na fiancé raw niya si Cecilian pero agad siyang sinagot ni Cecilian na hindi raw ito totoo pagkat matagal na raw niya itong tinanggihan. Nasabi pa niyang layuan na raw siya nito pagkat wala na raw itong pag-asa pa sa kanya. Dahilan kaya't dito na nagbanta si Kurt na patatalsikin raw ng kanyang pamilya ang ama ni Cecilian sa bureau gamit ang koneksyon ng sariling niyang ama na isang commander. Ngunit bago pa ito muling magmayabang, sumigaw rito si August kung saan inutusan siyang tumigil at nagbantang isusumbong niya ito sa hari kung patuloy pa rin siyang gagamit ng estado ng kanyang ama upang manakot. Dahil dito, wala na naman ritong nagawa si Kurt kundi umalis na may dalang galit. Pero alam ni Shin na muli itong babalik kaya't pinaalalahanan niya sina Maria at Cecilian na magdoble ingat. Ngunit upang matiyak ang kaligtasan ni Cecilian, inimbitahan ito ni Shin sa kanyang bahay, na nagustuhan naman ni August kaya't napagdesisyonan rin itong sumama kina Shin, at maya-maya sumulpot rin rito sina Julius at Thor bilang mga escort ng prinsipe. Makalipas ang ilang oras, pagdating ni Shin sa mansyon kasama ng kanyang mga kaibigan, ipinaliwanag ni Shin kina Merlin at Melinda na balak raw niyang i-overwrite ang enchantment sa uniforme ni Cecilian. Tinanong ni Melinda si Cecilian kung karapat-dapat ba raw siya sa handog ni Shin dahil kapag naglaon magiging National Treasure Grade Protective Gear ang kanyang uniform, na maaari pang pagmulan ng isang digmaan kung sakasakali. Ngunit mapagkumbabang sagot rito ni Cecilian na hindi raw siya karapat-dapat habang humihingi ng tawad dahil sa pag-abuso raw niya sa kabaitan ni Shin. Inamin niyang gusto lang talaga niyang iligtas siya nito at nangako siyang lalayo na sa kanya. Pero pinigilan ito ni Melinda at sinabing sinusubok lamang raw niya ito kung ginagamit lamang ba nito si Shin. Nang magsimulang umiyak si Cecilian, sinabi rito ni Shin na alam naman niyang hindi naman siya ginagamit nito at gusto pa nga niyang gamitin siya kahit sa anong paraan kung gugustuhin ni Cecilian. Habang kasalukuyan na niyang inaalis ang kanyang suot na uniforme, inamin rito ni Cecilian na sobrang saya raw niya nang iligtas siya ni Shin. Samantalang batid naman ni Melinda noon pa na si Cecilian ang babaeng para kay Shin kaya dapat gawin niya itong asawa. Ilang sandali pa,
Sinimulan na ni Shin na i-overwrite ang enchantment ng uniforme ni Cecilian, kasama ng pagpapaliwanag niyang magbibigay raw ito ng mabisang proteksyon laban sa mga biglaang pag-atake pero limitado lang sa mga parte ng katawan na natatakpan ng uniforme. Pagdating ng hapon, matapos ma-overwrite ni Shin ang enchantment ng uniforme ng lahat, ipinagtaka rito ni Shin kung bakit raw tumanggi si Maria sa alok niya rin ritong pag-overwrite ng uniforme, kaya't nasabi rito ni Maria na wala raw kasi siyang interes magsuot ng National Brave Protective Gear. Katapos, binuksan ni Shin ang isang portal at dinala niya ang mga ito sa isang cabin kung saan siya lumaki. Nang mapagtanto nilang nag-teleport sila sa isang malayong lugar, agad silang ibinalik ni Shin sa kabisera, at kanyang ibinahagi na ang tanging limitasyon lamang ng kanyang kapangyarihan ay kailangan niya raw munang mapuntahan ang lugar bago niya ito mabisitang muli sa pamamagitan ng teleportation. Kinabukasan habang hinahatid ni Shin sina Cecilian at Maria papasok sa eskwela, buti na lamang napansin niyang wala naman siyang nararamdamang anumang negatibong mahika sa paligid. Samantala, nang humingi ng paumanhin si Cecilian dahil sa abala na bigay nila rito sa tuwing sila'y sinusundo, nasabi rito ni Shin, na wala raw dapat itong ihingi ng tawad pagkat kagustuhan niya naman na tumulong sa mga ito. Pagdating nila sa paaralan, napansin rito ni August ang dalawang babaeng kasama ni Shin, kaya't hindi niya naiwasan na magbigay tukso kay Shin dahil sa pagiging popular nito sa mga dalaga. Pagdating ng kanilang guro na si Alfred, ipinakita nito sa kanila ang paligid ng paaralan at ipinaliwanag na kailangan nilang maghiwa-hiwalay sa iba't ibang study groups base sa lakas ng kanilang mahika. Subalit, dahil walang grupo na pwede kay Shin, iminungkahi na lamang ni August na gumawa na lang siya ng sarili niyang study group. Sinang-ayunan naman ng mga kaklase ni Shin ang mungkahi ni August, dahilan kaya't wala nang nagawa rito si Shin kundi pagbigyan ang kagustuhan ng lahat. Nang mapagtanto ni Alfred na marami ang nais maging miyembro ng grupo ni Shin, nag-alok siyang maging faculty advisor ng mga ito. Kinagabihan, habang pasigaw na tinatawag ni Ridsberg ang kanyang anak na si Kurt, pagdating rito ni Kurt, sinabihan ito ni Ridsberg na ipinapatawag raw ito ng hari upang pagalitan dahil sa pag-aabuso raw nito sa kapangyarihan ng kanilang pamilya. Pero nagmatigas rito si Kurt pagkat para sa kanya isa raw siyang espesyal na nilalang na hindi dapat ituring na kagaya lamang ng mga karaniwang tao. Sinabi rin ito sa kanyang ama na ipagpapatuloy pa rin raw niya ang pang-aabuso sa kapangyarihang hawak ng kanilang pamilya, sabay sisi kay Shin sapagkat ito raw ang dahilan kung bakit nasira ang kanyang buhay. Dahil dito, napagtanto rito ni Ridsberg na unti-unti nang nababaliw ang kanyang anak kaya tinulak niya ito pabagsak sa sahig at galit niyang sinabi na paparusahan niya ito sa kanyang pagiging walang silbi, kaya't nagdesisyon na lamang ito na ikulong si Kurt sa mansyon. Kinabukasan, kumalat na sa kaharian ang balitang grounded na si Kurt, kaya't naging topic ito nila Shin at dito niya natanong sa mga dalaga kung palagi na lamang raw bang bastos si Kurt sa ibang tao. Sinabi rito ni Julius na hindi naman raw siya dating ganon, na dinugtungan naman ni Thor pagkat matino pa raw si Kurt nung sila'y nasa middle school pa lamang. Ngunit nang makilala ni Kurt noon ang kahina-hinalang guro na si Oliveria Storm, napansin nilang bigla na lamang itong nagbago. Si Oliveria Storm ay isa raw dating magic teacher na pinaalis sa Empire, at lagi raw itong may suot na eye patch at sinasabing bulag. Ngunit ayon sa chismis nagtataglay raw ito na kung anong kakaibang aura. Nang marinig ni Shin ang pangalang Oliveria Storm, bigla niyang naisip na pamilyar ang pangalang yun sa kanya. Samantala, nang tuluyang ipatawag ng mga magulang ni Kurt ang guro na si Oliveria, pagpasok nito sa silid ni Kurt, nadatnan niya ritong nakatali na si Kurt sa loob ng kanyang silid. Nang mapansin ni Oliveria ang pagkamuhi na nararamdaman ni Kurt tungo kay Shin, ikinatuwa ito ni Oliveria sapagkat maaari niyang magamit ang emosyon na ito ni Kurt upang maghasik ng kasamaan. Kaya naman habang patuloy na nilalamon ng galit si Kurt sinimulan na rito ni Oliveria na punuin ito ng demonic energy upang mapagbigyan ng kahilingan nito na gumanti kay Shin. Sa paaralan habang papunta na sa susunod na klase sina Shin, bigla niya ritong naramdaman ang masamang presensya ng isang demonyo, at paglingon nito sa direksyon ng masamang aura, nakita niya ritong nagmumula pala ito kay Kurt. At ilang sandali, bigla na itong nagpakawala ng isang mapanirang pag-atake na kamuntikan ang sumunog sa lahat. Buti na lamang, agad nakapagpalabas si Shin ng isang barrier kung kaya't nasalag niya ang pag-atake sa tamang oras. Kahit hirap, nagawa nitong masabi kay Maria at Cecilia na agad mag-channel ng mahika sa kanilang mga uniforme, kaya't nang muling umatake si Kurt gamit ang isa pang fire blast, nagawa na itong mapaghandaan ni Shin. Ngunit, napansin rito ng lahat na nagtamo si Shin ng mga paso nang dahil sa pagsalag nito sa naging pag-atake ni Kurt,
Buti na lamang nag-activate agad ang auto-healing enchantment ng kanyang uniforme kaya naman unti-unti nang gumaling ang kanyang mga natamong sugat. At dahil sa nagawa ni Kurt na pagtanto rito ni Shin na nais talaga silang patayin ni Kurt, kaya't sagot rito ni August na kung ganun maaari raw itong maaresto sa kasong attempted murder. Ngunit bago pa man sila makagalaw, nagsimula nang lumabas mula sa katawan ni Kurt ang isang masamang enerhiya, at nagsimula na itong magbago ng anyo hanggang tuluyan na nga itong naging ganap na demonoid. Dahil dito, agad na sabi ni Shin kay August na dalhin na raw nito sa ligtas na lugar ang lahat pagkat siya na raw ang bahalaang humarap kay Kurt. Matapos umalis ng kanyang mga kaklase, doon na nagsimula ang isang matinding labanan. Unang sumugod dito si Kurt at nagpalabas ito ng isang napakalaking fireball na muntik na sanang tumama kay Shin. Gumanti rin rito si Shin ng sarili niyang apoy, paulit-ulit na pinasabugan si Kurt hanggang sa tuluyan niya itong mapabagsak, habang pilit pa ring tumatayo rito si Kurt. Nagsimula itong sumigaw kay Shin na mamatay na raw ito, kaya't nagtaka rito si Shin kung paano pa rin raw nakakapagsalita ang isang demonoid. Bigla itong nagpakawala ng napakalakas na apoy na bumulusok sa paligid ng barrier ni Shin, ngunit kahit ganoon, nakatakas pa rin si Shin ng walang gasgas. Pagkatapos, nagpakawala ito kay Kurt ng kidlat, kaya't halos maluto rito ang buong katawan ni Kurt dahil sa naging pag-atake ni Shin. Nang mapansin rito ni Shin na nakakaramdam pa rin ng sakit si Kurt, naisip niyang baka may paraan pa para maibalik ito sa pagiging tao. Ngunit hindi talaga tumitigil rito si Kurt, at sunod-sunod pa rin ang mga fireball na pinapakawalan niya tungo kay Shin. Habang nag-iipon si Kurt ng napakalakas na magic sa loob ng kanyang katawan para lumikha ng isang malakas na pagsabog, tinangka itong pigilan ni Shin gamit ng isang lightning blast. Ngunit tumalbog lamang ito sa barrier ni Kurt at doon niya na-realize na kapag sumabog ang kapangyarihan ni Kurt, tiyak na mawawala ang buong eskwelahan dahil sa isang malakas na impact. Kaya naman bilang solusyon agad niya ritong ginamit ang ultrasonic vibration at gamit ng air jets, mabilis nitong sinugod si Kurt. Sa isang mabilis at malinis na pag-atake, agad niyang naputol ang ulo ng kanyang kalaban, ngunit nakaramdam ito rito ng paninikip ng dibdib pagkat ngayon lamang siya nakapaslang ng isang demonoid sa anyo ng isang tao. Pagdating ng kanyang mga kaibigan, agad siyang nilapitan ni Cecilian upang tingnan kung meron ba siyang natamong pinsala, habang nagtataka naman rito si Maria, hindi maunawaan kung paano raw natalo ni Shin ang isang demonoid ng mag-isa lamang. Ilang oras ang lumipas, nang lihim ritong pinapanood ni Oliveria ang lahat, sa kanyang isip, naging matagumpay naman raw ang kanyang eksperimento kahit na hindi ganun kapabor sa kanya ang naging resulta. Nang ipahayag rito ng mga Royal Guard na bibigyan raw si Shin ng parangal dahil sa pagpatay nito sa isang demonoid, napaisip rito si Merlin na baka ginagamit lamang raw si Shin ni Desium sa politika. Pinaliwanag naman rito ni Desium na yun din raw ang parehong parangal na ibinigay noon kina Merlin matapos silang pumatay ng demonoid. Isa pa dahil nalaman na raw ng buong bansa ang ginawa ni Shin, gusto niyang bigyan ito ng karapat-dapat na pagkilala, upang sa gayon isipin ng mga mamamayan na ligtas pa rin sila sa kamay ng mga demonoid dahil sa kanilang bagong bayani. Napangiti na lamang rito si Merlin, at kalaunan pumayag na rin siya sa nais ni Desium na magbigay parangal kay Shin at itanghal ito bilang bagong bayani ng kaharian. Subalit, binantaan nito si Desium, na kapag ginamit raw nito si Shin para sa politika, aalis raw sila ni Shin sa kabisera at hindi na muli pang babalik. Matapos kilalanin si Shin bilang bagong bayani ng kaharian, naging instant crush ito ng mga kababaihan, at kilig na kilig pa ang mga ito habang pinagmamasdan ang binata. Subalit, hindi maiwasan rito ng mga babae na mapansin ang dalawang dalagang kasama ni Shin, iniisip kung isa ba raw sa dalawa ang kanyang kasintahan, kaya naman nahihiya si Shin sa sitwasyon kaya't humingi ito ng paumanhin kay Cecilian dahil nadadamay pa raw ito sa atensyon na kanyang natatamasa. Ngunit ngumiti lamang rito si Cecilian, na sabing ayos lamang siya, sapagkat ang importante ay parati raw niyang kasama si Shin sa bawat oras. Matapos ang naging insidente, naglabas rito si Desium ng isang utos na nagbabawal sa sinuman na maglabas ng impormasyon patungkol kay Kurt bilang demonoid. Nagtataka naman si Alfred pagkat napag-alaman niyang batid ni Oliveria ang patungkol sa nangyari kay Kurt. Nang mapagtanto ni Oliveria na nabisto na ng kaharian ang kanyang nagawa, kalmado lamang ito at ngumiti kasabay ng pag-amin na siya nga ang may gawa ng lahat. Dahil dito, agad itong sinalakay ng puwersa ng kaharian upang ito'y hulihin. Samantala habang patungo sina Shin at mga kaibigan nito sa workshop ng tropa nilang si Mark, bigla na lamang yumanig rito ang buong lugar kasabay ng pagkasira ng isang pader, at nang ito'y kanilang puntahan, dito na nakita ni Shin ang tinutukoy noon ng kanyang mga kaibigan, ang bulag na guro na nagpabago raw kay Kurt,
ang guro na si Oliveria. Kinumpirma naman ni August na totoo ngang si Oliveria ang kanilang kaharap na pinatotohanan rin ni Alfred at ito rin raw ang may gawa kung ba't naging isang demonoid si Kurt. Dahil doon, nag-apoy rito sa galit si Shin, at sa pamamagitan ng magic, lumipad ito tungo kay Oliveria at nagpakawala ito rito ng isang malakas na pag-atake. Subalit wala itong naging epekto kay Oliveria, at mula sa likod sinubukan ulit ni Shin na umatake ngunit madali lamang siya nitong naiwasan. Habang patuloy pa rin sa pag-atake rito si Shin, nagpakawala na rito si Oliveria ng malakas na pagsabog na nagpatalsik kay Shin papalayo. Ngunit dahil determinado si Shin na tapusin ang laban, gamit ng air jets, mabilis itong sumugod muli at hinati pa nito ang mukha ni Oliveria, kasabay ng isa pang pag-atake. Ngunit sa isang iglap, naglabas si Oliveria ng napakalakas na magic na nagpalayo ulit kay Shin, at sa lakas nito, napunit na rito ang kanyang eye patch kaya't doon nakita ni Shin ang mga mata ni Oliveria na pulang-pula kagaya ng isang demonoid. Habang patuloy itong umiiwas, umaasa rito si Shin na tatama na ang susunod niyang pag-atake, habang naghahanda naman si Oliveria ng sarili rin niyang pag-atake. Subalit, nang magpakawala na rito si Shin ng malakas na pag-atake sa pamamagitan ng sinag ng araw, direkta itong tumama kay Oliveria. Habang iniinda rito ni Oliveria ang matinding init mula sa magic ni Shin, sa ilang saglit lamang, hindi na nito kinaya kaya't ganap na ritong natunaw ang kanyang katawan. Sa lakas ng magic na pinakawalan ni Shin, hindi lamang makapal na usok ang bumalit sa lugar kundi maging ang sahig ay hindi rin nakaligtas. Kaya't nagtataka rito si Thor kung paano raw nagawa ni Shin na makalikha ng ganoong katindi na pag-atake. Ngunit, napansin ni Shin na may kakaiba sa naging pagsabog kanina, at hindi nga siya nagkamali pagkat sa kabilang dako nakaligtas pala si Oliveria mula sa muntik na sanang kamatayan. At naisip rin ni Oliveria na kung hindi dahil sa explosive magic na kanyang ginamit upang makatakas, tiyak na yun na talaga ang kanyang katapusan, kaya't aminado siya na napakalakas nga talaga ng kapangyarihang taglay ni Shin, kaya naman nagpasya muna siya na umiwas muna sa mga laban. Ilang araw ang lumipas, habang naglalakad rito sila Shin, naisip nito ang isang posibilidad na baka kunwari lamang ang nangyaring pagsabog upang magawa ni Oliveria na tumakas ng hindi nahahalata. Sinang-ayunan naman ni August ang mga nasambit ni Shin, kaya naman sinabi nito kay Shin na handa raw pondohan ng royal family ang paggawa ng kanyang sandata pagkat sa ngayon ito lamang raw ang may kakayahang lumaban sa mga demonoid na katulad ni Oliveria. Pagdating nilang muli sa workshop nila Mark, sumalubong sa kanila rito ang blacksmith na si Harold na ama ng kanilang tropang si Mark. Nang magpakilala rito si August bilang prinsipe, napatulala rito bigla ang blacksmith sabay nagbigay galang. Nang sabihin rito ni August na nais raw niyang gumawa ang mga ito ng sandata para kay Shin, ibinunyag niya ritong si Shin umano ang apo ng dating bayani na si Merlin, at si Shin rin raw ang bagong bayani ng kanilang kaharian. Dahil sa gulat halos napatigil rito ang lahat, at agad din ang mga itong pumayag sa nais ng prinsipe at sinabing malaking karangalan raw na sila ang gagawa ng sandata ng kanilang bayani. Samantala, sa Blue Sphere Empire, isang lalaki na nagngangalang Zest ang gulat na nagulat pagkat nagkakagulo raw ngayon ang buong kabisera dahil sa biglaang pagdami ng mga demonoid. Subalit, sa halip na kabahan ngumiti lamang rito ang isang pinuno, pagkat pagkakataon na raw nila ito para sakupin ng tuluyan ang buong kaharian kaya naman agad na siyang naghanda para sa digmaan. Matapos umalis ni Shin at ng kanyang mga kaibigan mula sa workshop, naisip rito ni Shin na regaluhan si Cecilia ng isang alahas. Inakala ni Cecilia na singsing ang bibilhin ni Shin para sa kanya, kaya naman bigla na lamang itong nagpanik dahil sa kaba. Nang makita ni Shin ang pagkadismaya sa mukha ni Cecilia nang hindi isang singsing ang kanyang naibigay, sinubukan niya itong pangitiin kaya't dinala niya ito sa tindahan ng alahas upang ibili ito ng tunay na singsing. Nang isuot ni Shin ang singsing sa daliri ni Cecilian, inakala rito ng dalaga na sumisimbolo ito sa pagmamahal sa kanya ni Shin, at nang siya'y hawakan ng binata dito niya naramdaman na gusto talaga siya nitong protektahan. Ilang araw ang lumipas, ipinatawag si Shin sa palasyo para sa isang parangal, at sa harap ng lahat sinabi rito ng haring si Desium na karapat-dapat raw si Shin sa pagkilala kaya't iginawad nito kay Shin ang pinakamataas na pagkilala. Pagkatapos ng seremonya, nilinaw rito ng hari na inimbitahan lamang raw niya si Shin upang maging estudyante at mag-aral sa Magic Academy, kaya't muli nitong tiniyak at ipinangako na hindi niya kailanman gagamitin ang kapangyarihan taglay ni Shin para sa mga layuning pampulitika o pandigma. Kinabukasan habang papunta na sina Shin, Cecilian at Maria sa paaralan, napansin nila ritong may napakalaking bilang ng mga tao na naghihintay sa kanila sa labas para lamang makita si Shin. Dahil hindi na sila makalusot dahil sa dami ng mga nag-aabang sa kanila,
Iminungkahi ni Shin na gamitin na lamang ang portal upang umiwas sa atensyon. Pagdating nila sa klase, dito sinabi ni Shin sa lahat na kinakailangan na raw nilang mag-level up, upang sila'y maging handa kung sakali mang magkaroon muli ng kaguluhan sa kabisera. Batid naman ni August na may plano na si Shin kaya tinanong niya na lamang ito kung sa paanong paraan raw nito papalakasin ang kanilang grupo. Nasabi ni Shin na gusto niyang palakasin ang attack at defense magic ng lahat. Ngunit bago yun, gusto muna niyang subukan kung gaano kalakas ang control nila sa kani-kanilang magic. Kaya bilang panimula inutusan niya rito si Maria na gumawa ng barrier, nang gawin ito ng dalaga, napag-alaman rito ni Shin na hindi raw ito sapat upang ito'y maprotektahan sa isang malakas na pag-atake, pagkat masyado raw itong manipis at malambot para ikonsidera ang barrier. Kaya naman ang inutos ni Shin kay Cecilian na mag-cast ng barrier, ginawa nga ito ng dalaga at sa kanyang pag-cast nakagawa ito rito ng tunay na kalasag na hindi lamang makapal kundi mas matibay din kumpara sa barrier na gawa ni Maria. Ipinahayag rito ni Shin na ang singsing raw ni Cecilian ay may enchantment para sa control visualization na nagpapahintulot sa user na mag-cast ng perpektong magic. Naipaliwanag niya rin na nung laban raw niya kay Oliveria ay gumamit din yun ng parehong barrier para harangan ang kanyang naging pag-atake. Kaya naman kung tama ang paggamit ng mahika kaya nilang harangan kahit anong atake. Samantala, sa Blue Sphere Empire, habang kasalukuyan pa ring nagpapagaling si Oliveria mula sa kanyang mga sugat, ibinalita ng babaeng nagngangalang Miriam na naghahanda na ang imperyo para sa digmaan. Napangiti naman si Oliveria, pagkat ito na raw ang pagkakataon para ituloy ang kanyang plano. Pagbalik sa kabisera, nang ibalita rito ng mga kaibigan ni Shin na nagsimula na raw silang mag-ensayo ng mahika, hindi na iwasan rito ni Thor na magreklamo pagkat sobrang hirap raw ng kanilang naging pagsasanay. Ipinaliwanag ni Merlin na kakaiba talaga ang paraan ni Shin sa paggamit ng magic pagkat hindi lang ito nag-iisip ng resulta kundi nagagamit pa nito ang kanyang isip upang bumuo ng magic. Naipaliwanag pa ni Merlin na maaari rin nilang magamit ang mga spell ni Shin kapag naintindihan na raw nila ang mismong paraan ng pagbuo ng isang spell, at kailangan rin raw ng tamang visualization upang sa gayon perpekto nilang magawa ang isang spell. Makalipas ang ilang araw, bumalik sina Shin at ang kanyang mga kaibigan sa workshop upang kunin ang kanyang sandata. Nang ito'y ibigay sa kanya, maingat niyang sinuri ang espada at sinubukan rin ito kung akma ang sandata ayon sa kanyang naimungkahi. Pagkatapos nilang umalis sa workshop, nasabi ni August na ninanais rin raw niyang ipagamit sa hukbo ang parehong sandatang ginagamit ni Shin, pagkat naniniwala siyang makakatulong ito ng lubos sa puwersa ng kaharian, isa pa magiging mas mura rin raw ito kumpara sa ibang sandata. Nang ipagtaka ni Shin kung bakit gustong-gusto na ipamas-produce ni August ang mga sandata, naipaliwanag rito ni August na may paparating raw kasing isang digmaan, at dahil ayaw raw niyang mabahala ang lahat sa posibilidad ng isang digmaan, nais niyang maagang maghanda. Subalit labas raw rito ang kanyang mga kaibigan pagkat nangako siyang hinding-hindi niya idadamay ang mga ito sa kahit anumang laban ng kaharian. Subalit, hindi sang-ayon sa kanya si Shin, pagkat bilang kaibigan handa niya itong tulungan. Kaya naman sa walang pang-aalinlangan nagdesisyon itong tumulong kay August kaya't buong tapang niyang nasabi na sasama siya sa laban. Sa parehong araw sa loob ng kastilyo, nadiskubre ni Haring Desium na papalapit na ang hukbo ng imperyo sa kabisera, kaya't agad na niyang iniutos sa lahat na maghanda sa paparating na digmaan. Samantalang sa imperyo, nagsimula ng maghasik ng lagim ang mga demonyo, sinisira ang lungsod at pinapaslang ang bawat makita nilang tao. Nang dumating sina Oliveria at Miriam, ngumiti sila dahil naaayon sa kanilang plano ang lahat ng nangyayari. Batid din nilang lalabas kalaunan ang hukbo ng Earlshide kaya sinabi ni Oliveria, na oras na upang umusad sa susunod na yugto. Ilang araw ang lumipas nang dumating si Harold sa kastilyo, agad niyang inutusan ang mga commander na lipulin ang lahat ng demonyo sa lungsod. Ngunit habang papaalis na sana sila, napansin niyang may nakaupo sa kanyang upuan at ito ay walang iba kundi si Oliveria. Tahimik itong ngumiti at nasabing matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito, hanggang biglang nagliwanag ang kanyang mga mata habang pinapalibutan na ng magic circle ang buong silid. Mula rito, pinakawalan niya ang isang nakakasilaw na pagsabog na pumulbos kay Harold at sa iba pa. Kinabukasan nang dumating sina Dominic at Rupert kasama ang kanilang scout sa lungsod, nang laki ang kanilang mga mata nang makita na wala nang natira sa paligid bukod sa wasak na syudad. Habang sila'y nagtataka kung paano umano nagawang wasakin ng mga demonyo ang lahat, bigla nilang narinig ang tinig ni Oliveria kasama ng buong hukbo ng mga demonoid. Pagbalik nila sa kabisera, ipinaliwanag ni Dominic kay Haring Desium ang lahat ng kaganapan sa imperyo. Sa paaralan naman, inihayag rito ni Alfred na nakita umano si Oliveria sa imperyo,
Dahil dito, binigyan sila ng babala na kinakailangan na talaga nilang mag-level up bilang paghahanda sa posibleng digmaan. Ibinunyag din ito sa lahat na magkakaroon ng mga ito ng joint training kasama ng mga estudyante ng night training school. Pagkatapos ng klase, napansin rito ni Shin na parang balisa ang mga estudyante kaya't nang siya'y magtanong. Ipinaliwanag ni Maria na nababahala raw sila sa joint training pagkat ang mga estudyante raw kasi ng night school ay may mga ugaling mapanglait. Kinabukasan, habang naghihintay sila sa bungad ng kagubatan, napansin ni Shin na nahati sila sa 8 grupo na binubuo ng mga knight at ng mga magician. Ilang sandali pa, sumakay na sila sa mga karawahe papunta sa kani-kanilang training field, at habang nasa biyahe nagpakilala na rito ang mga knight na kasama sa grupo ni Shin, tumingin sa mga ito si Shin at nagtanong kung nakipaglaban na ba raw sila minsan sa demonyo. Inakala ni Miranda na nagyayabang lamang si Shin nang minsang makapatay ito ng isang demonoid, kaya't ipinagmayabang din niya, na ang night training school raw nila ang pinakamahusay, kaya't sinabihan ito ang grupo ni Shin na huwag raw sila ng mga itong pabagalin. Habang naglalakad sila papasok sa gubat, napaisip si Cecilian kung nasaan na ang kanilang mga gabay. Ngunit biglang lumabas sina Siegfried at Christina, sabay sabing sila raw ang kanilang magiging mga instructor. Habang papalalim sila sa kagubatan, ginamit rito ni Shin ang kanyang search magic kaya't nakaramdam siya bigla ng presensya ng isang demonyo. Nang sabihin ni Siegfried sa mga knight na papalabas na ang panganib, agad na nilang hinanda ang kani-kanilang mga sandata. Ngunit sa halip na malaking demonyo, isang dambuhalang baboy ang biglang sumugod. Sinubukan nila itong atakihin pero mabilis itong nakaiwas at sinipa pa si Miranda papalayo. At hindi pa nakontento, bumalik pa ito at pinatalsik ang iba. Ngunit bago pa man ito muling umatake, mabilis nang humugat ng espada si Shin at sa isang mabilis na hiwa naputol nito kaagad ang ulo ng baboy. Habang tulala pa rito ang mga knight, lumitaw rito si Christina at nasabi na mahina pa lamang raw ang demonyo kanina kaya't wag raw silang magpakakampante sa kanilang lakas. Isa pa, nasabi rin niya sa mga ito na seryosuhin raw ng mga ito ang pagsasanay kung ayaw nilang mamatay sa totoong laban. Pagkatapos, ginamit rito ni Cecilian ang kanyang healing magic upang pagalingin ang sugat ng mga knight, at habang ito'y kanyang isinasagawa, hindi maiwasang mapatitib ng mga lalaki sa kanyang angking ganda. Dahil doon, naakit ng dalaga ang mga knight kaya't ginawa ng mga ito ang lahat upang magpakitang gilas, at itinuring pa ng mga itong prinsesa si Cecilia na kanilang alagang-alaga. Dahil dito, napabuntong hininga na lamang si Shin sa selos habang nakikitang may ibang mga lalaking umaaligid sa dalagang kanyang iniibig. Nang ibalita rito ni Siegfried na may paparating na mga bagong demonyo, ginamit muli rito ni Shin ang kanyang search magic kaya't kanyang nadiskubre na hindi lang isa kundi isang buong pack ng mga demonyo ang kasalukuyang papalapit sa kanilang direksyon. Dahil doon, nagboluntaryo rito si Shin na siya na raw ang bahala sa mga demonyo. Kaya naman binigyan na ito ni Siegfried ng permiso sa nais nitong gawin. Habang papalapit na ang mga demonyo, sa pamamagitan ng fire magic na pinalakas ni Shin gamit ng hydrogen at oxygen, lumikha ito rito ng isang mapanirang pag-atake na hindi lamang pumulbos sa mga demonyo kundi sumira din sa kagubatan. Pagkalipas ng ilang sandali matapos mawala ng usok, tumambad sa kanila rito ang wasak ng kalahati ng kagubatan. Kaya't dahil sa hiya, lumapit si Miranda kay Shin at humingi ng paumanhin. Inamin na naging masungit raw siya pagkat naiinggit siyang apo si Shin ng wise man na si Merlin. Ngunit ngayon, kanyang napagtanto na higit nga ang lakas ni Shin kumpara sa kanila kaya naman pag-iigihan pa raw niya ang pagsasanay upang mas lalong lumakas. Nilinaw rin ito kay Cecilia na wala raw siyang balak agawin mula rito ang kasintahan nitong si Shin, na bigla namang ikinagulat ng dalawa kaya't habang natataranta nilinaw nilang hindi pa raw sila magkasintahan. Nang ipagpatuloy ng pangkat ang kanilang paglalakbay, habang sila'y naglalakad papunta sa kabilang bahagi ng kagubatan, nakasalubong nila rito ang isang demonyong oso. Agad kumilos rito sina August Maria at Cecilian at sabay-sabay silang nagpakawala ng mga pag-atake habang malapitan namang sumugod ang mga knight upang maparalisa ang demonyo. At nang tuluyang mabutas ng kanilang mga espada ang katawan ng demonyo, lumipad si Miranda upang ito'y tapusin sa pamamagitan ng isang matinding atake. Pagbagsak ng demonyo, agad namang sumaklolo si Cecilian para pagalingin ang mga sugatan ng mga knight, at habang ginagamit niya ang healing magic, napansin ni Christina na nagsisimula ng matutunan ng grupo ang kahalagahan ng espada at mahika pagdating sa isang laban. Samantala, sa ibang bahagi naman ng gubat, nakikipagsapalaran naman sina Tony at ng kalahati ng kanyang grupo. Habang sila'y naglalakad, hindi maiwasan ni Mark na magtanong kay Tony kung bakit sobrang naiinis si Julio sa kanya.
Napabuntong hininga rito si Tony at inamin na minsan rin raw kasi niyang niligawan ang babae na nagugustuhan rin ni Julio. At nang maghiwalay raw sila, hindi pa rin nakaka-move on si Julio, kaya tuloy masama pa rin ang loob nito hanggang sa ngayon. Sa kabilang panig ng kagubatan, may isa pang grupo ng mga knight na pilit tinatakot sina Alice at kanyang mga kasamang babae, at pilit pa silang inaasar na umuwi na lamang sa kani-kanilang mga bahay. Ngunit nagkamali sila nang binangga ng magsimula ng umatake ang mga mababang uring mga demonyo, na pilit nilang inaatake, ngunit sa huli na pagtanto nilang hindi nila ito kaya. Kaya naman agad pumagitna si Alice at sa isang iglap, sinunog nito ang mga demonyo gamit ang malalakas na apoy. Sinundan naman ito ni Yuri na nagpalabas ng ice magic, habang si Lin ay hindi naman sinasadyang mawalan ng kontrol sa kanyang lightning magic, kaya't halos masunog nito ang buong gubat. Pagbalik nila sa kabisera, nang mapansin ni Shin na tila stress ang itsura ng mga babae, ipinaliwanag ni Alice na nawalan raw kasi si Lin ng kontrol sa kanyang kapangyarihan. Makalipas ang ilang linggo habang nag-e-ensayo ang mga babae sa malawak na kagubatan, napansin rito ni August na tila lahat sila ay mas lumalakas na. Kaya tinawag nito ang grupo at ipinaalam ang masamang balita, kung saan ang mga demonoid umano ay nagsisimula ng maghasik ng lagim sa buong imperyo. Nasabi rin niya na winasak na raw ng mga ito ang maraming bayan at halos lahat ng Maharlika ay walang awang pinaslang. Habang patuloy na dumarami ang mga demonoid, iminungkahi ni August na bumuo sila ng isang coalition upang labanan ang mga ito. Samantala, dito naman napagtanto ni Shin na si Oliveria ang dahilan ng lahat pagkat ito ang gumagawa ng mga demonoid na siyang patuloy na naninira sa bawat komunidad. At dahil tiyak na isusunod na ng mga ito ang kabisera, alam niyang kinakailangan na talaga nilang maghanda. Kaya iminungkahi rito ni Shin na magsagawa sila ng isang training camp upang sa gayon mas matuunan nila ng pansin ang kani-kanilang pagsasanay. Agad namang nagtanong si Yuri kung saan nila gagawin ang naturang training camp, pero dito masagot ni Shin pagkat hanggang ngayon wala pa rin siyang ideya. Biglang nasabi ni Maria na mas maigi kung gagawin raw nila ito sa bahay ng pamilya ni Cecilian pagkat makikita raw doon ang sikat na hot spring. Dahil dito, kinagabihan ipinaalam na ni Shin kay Merlin at Melinda ang patungkol sa plano. Sang-ayon naman si Merlin, na sabing magandang ideya ang training camp lalo na't patindi na ng patindi ang sitwasyon dahil sa patuloy na pagdami ng mga demonoid. Nang maisip ni Melinda na maaring may gawing kababalaghan si Shin kasama si Cecilian, napasigaw ito at nasabing hindi siya nagtitiwala kay Shin kaya naman napagdesisyonan niyang sumama upang mabantayan si Shin. Dahil doon, napagpasyahan ni Merlin na sumama na rin sa kanila. Makalipas ang ilang linggo, umalis na ang mga estudyante mula sa kabisera sakay ng mga karwahe at kasalukuyan na silang patungo sa gitna ng kagubatan, ngunit habang nasa biyahe, dito naramdaman ni Shin ang presensya ng mga demonyo. Pagbaba nila ng karwahe, nagtanong rito si Thor kung sino raw ang haharap sa mga demonyo. Agad namang nagpresenta si Alice na siya na raw ang papaslang sa mga halimaw, ngunit biglang sumingit sina Yuri at Tony, pagkat nais rin nilang lumaban sa mga ito. Dahil doon, naisip ni Shin na magpalabunutan upang malaman kung sino talaga ang haharap sa mga demonyo. Nang manalo sa palabunutan si Lin, sabay-sabay nang sumugod sa kanya ang mga halimaw, kaya't agad niyang ginamit dito ang napakalakas na hangin na direktang tumama sa mga halimaw at naging dahilan ng agaran niyang pagkapanalo. Pagdating nila sa bayan ng Cloak, napansin nila ritong sagana nga ang bayang ito sa mga hot spring. Pagdating nila sa mansyon ng pamilya ni Cecilian, masigla sila ritong sinalubong ng mga katulong matapos ang mahaba nilang biyahe. Kinagabihan, habang nagre-relax ang mga lalaki sa hot spring, nagsimulang magpasalamat si Merlin sa mga ito dahil hindi raw nila iniiwan si Shin. Naikwento din niya na lumaki si Shin ng walang kaibigan, kaya't labis raw siyang natutuwa pagkat ngayon, napapalibutan na si Shin ng mga mabubuting mga kaibigan. Samantala, nasabi ni August na masaya rin siya dahil naging kaibigan raw niya si Shin, at labis din siyang natutuwa pagkat si Shin daw ang tanging taong itinuring siyang kapantay hindi bilang isang prinsipe kundi bilang kaibigan. Napangiti naman si Shin sa mga salitang binigkas ni August, at nasabi din niya kay Merlin na labis siyang nagpapasalamat, unang-una sa pagpapalaki raw nito sa kanya at sa pagsasanay na rin ito sa kanya ng mahabang panahon, at dahil din daw kay Merlin nagkaroon siya ng mga kahangahangang kaibigan. Dahil sa kanyang mga nasabi, napaluha rito si Merlin dahil sa labis na kaligayahan, habang sa kabilang dako naman nagkakaroon din ng malaking kaganapan pagkat nagsilapa na roon ang mga malalaking melon. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na ang kanilang magic control training sa gabay at pagtuturo ni Merlin. Habang nagsasanay, napansin rito ni Merlin na unti-unti nang nagkakaroon ng kontrol sa kani-kanilang mahika ang bawat estudyante,
Subalit hirap pa rin si Lin sa pagkontrol ng kanyang mahika, buti na lamang handa si Merlin na umagapay rito. Kinabukasan, tinuruan naman sila ni Melinda patungkol sa Magic Gear Enchantment, kaya't natutuwa si Shin na nagiging maayos at produktibo ang kanilang isinasagawang training camp. Pagdating sa Advanced Magic Training, nasabi ni Melinda na sapat na raw ang lakas ng mga kaibigan ni Shin para lumaban sa Demonoid. Ngunit nang sabihin ni Shin na gusto pa niyang mas lumakas silang lahat, napaatras rito sa takot ang kanyang mga kaibigan. Nang mapagdesisyonan ni Shin na ipakita sa lahat ang kanyang bagong spell, nagpasya rito ang kanyang mga kaibigan na mag-cast muna ng barrier bilang proteksyon kung sakali mang may mga debris na tumalsik tungo sa kanila. Pag-cast ni Shin ng isang fire magic, sinamahan niya ito ng wind magic upang magmukhang cannon, kaya't nang ito'y kanyang pakawalan, lumikha ito ng isang matinding pagsabog at nag-iwan ito ng isang malaking pinsala. Nang ipagtaka ni Thor kung bakit hindi pa rin gumuho ang mga bundok sa tindi ng naging pag-atake ni Shin, nasabi rito ni August na marahil ay dahil kinontrol raw ni Shin ang direksyon ng kanyang magic kaya't sa iisang direksyon lamang ito nagbigay ng isang matinding pinsala. Habang kasalukuyan na silang papaalis, humingi si August kay Shin ng isang pabor na kung maaari gamitin raw nito ang gate upang siya'y dalhin sa palasyo, pagkat kailangan raw kasi niyang makibalita patungkol sa mga Demonoid. Pagdating nila sa palasyo, agad sumalubong sa kanila rito ang isang dalaga na may malalaki ring melon, at nang ipagtaka ni Shin kung sino ang dalaga, ipinaliwanag rito ni August na ito raw ay ang kanyang fiancé na si Elizabeth. Matapos magpakilala ni Elizabeth, agad itong sumigaw kay August pagkat matagal na raw siya nitong hindi pinapansin. Kasunod na dumating dito ang bunsong kapatid ni August na si May, na agad siyang pinagsabihan dahil sa paglalayas nito ng walang pasabi, at nasabi din niyang nais na raw niya ngayong makilala ang idolo niyang si Melinda. Nang tanungin ni August kung ano ba talaga ang kanilang pakay, nasabi rito ni Elizabeth na gusto nilang sumama sa training camp na isinasagawa ng klase ni August. Napakamot ulo na lamang si August at sinabing hindi yun lugar para sa kasiyahan, at isa pa imposible rin daw na payagan ang mga ito ng mismong hari. Ngunit ilang sandali bigla na lamang pumayag si Desium sa nais ng mga dalaga pagkat kampante naman siya na pag-iingatan ito roon nina Merlin at Melinda. Kinagabihan, ipinakilala ni August sa lahat sina Elizabeth at May, at nasabi niyang makakasama raw nila ang dalawa sa kanilang isinasagawang training camp. Nang tuluyan ng makilala ni May ang idolo nitong si Melinda, nahihiya niya itong kinumusta kaya't labis itong kinatuwa ni Melinda pagkat mas sweet raw si May kung ikukumpara kay Shin nung ito'y bata pa. Dahil dito napag-usapan ito ng mga babae at iniisip kung gaano kahirap alagaan si Shin nang ito'y bata pa lamang. Ipinagtanggol naman ito ni Cecilian, at nasabi nito na sa kanyang tingin kung magkakaanak man sila ni Shin na kaugali rin ni Shin, tiyak na cute din raw ito, kaya't ikinagagalak raw niyang mahawakan ang kamay ng kanilang anak pagdating ng araw. Dahil sa mga winika ni Cecilian hindi nito sinasadyang maipaalam na nais talaga niyang maging asawa ni Shin pagdating ng araw, kaya naman dahil sa hiya, napatakbo na lamang ito palayo. Dahil dun, nasabi ni August kay Shin na yun na raw ang palatandaan na pareho sila ni Cecilian na may gusto sa bawat isa. Nang muling makita ni Shin si Cecilian na nag-iisa, nilapitan niya ito at kinausap patungkol sa nangyari. Humingi naman si Cecilian ng paumanhin, pagkat hindi niya raw napag-isipan ang mga winika niya kanina. Ngunit ngumiti lamang rito si Shin, at nasabi nito na sa totoo lamang, natuwa raw siya sa naging pag-amin nito kanina. Kaya naman inamin na rin niya sa dalaga na mulat sila'y magkakilala, nahulog na raw ang loob niya para rito na para bang love at first sight. Kaya't namula sa hiya si Cecilian at inaming pareho raw sila ng naramdaman sa una nilang naging pagkikita. Dahil dito, hindi na nag-atubili pa rito si Shin at tinanong na nito ang dalaga kung maaari na ba raw niya itong maging kasintahan. Hindi naman na nagdalawang isip pa rito si Cecilian at walang pag-aalinlangan itong pumayag sa alok ni Shin. Habang dinadama ng dalawa ang kanilang sweet moments, biglang napansin rito ni Shin na tila may mga matang nakatingin sa kanila. At paglingon niya, dito niya napagtanto na kasalukuyan pala silang pinapanood ng lahat, na hindi naman itinanggi ng mga ito pagkat mahalagang eksena raw ito na hindi nila maaring palampasin. Dahil dito, wala nang nagawa pa rito si Shin kundi formal nang aminin sa lahat na opisyal na silang magkasintahan ni Cecilian. Kinabukasan, habang sila'y nasa tabing dagat, iminungkahi rito ni Shin ang isang pagsasanay sa pamamagitan ng paglalaro ng beach volleyball. Subalit nang simulan na nila ang paglalaro, kinonsidera nga nila ito bilang pagsasanay kaya't ginawa nila rito ang lahat upang manalo. Pagsapit ng gabi habang magkakasama silang lahat sa iisang kwarto, nagtanong rito si Shin kung paano raw sila nagkakikakilala.
Ipinahayag rito ni Maria na sa tuwing may nagdiriwang raw ng ikalimang kaarawan sa hanay ng mga maharlika, doon raw nagkakaroon ng pagkakataon upang magkakilala ang mga batang maharlika tulad na lamang nila ni Cecilian. Pareho naman ang nangyari sa pagitan ni August at Elizabeth pagkat mulat nang magkakilala sila noon sa isang pagdiriwang, doon na sila naging magkaibigan hanggang nauwi sa pagiging magkasintahan. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap-usap, hindi rito namalayan ni Shin na kasalukuyan na palang nasa kanilang tabi si Melinda na pilit na silang pinapatulog. Sa sumunod na araw, pagkabangon ni Shin, halata sa mukha nito ang pagkapuyat pagkat hindi niya sinasadyang mapanaginipan kagabi si Cecilia na lantad ang malalaking melon. Nang makasalubong nito ang dalaga, pareho na naman silang namula sa hiya habang kinukumusta ang isa't isa, nang ayain ito ni Shin para sa almusal, nasabi rito ni Cecilia na nais muna raw niya itong kausapin patungkol sa isang bagay. Paglabas ng dalawa, ipinaliwanag rito ni Cecilian na nais na raw niyang ipakilala si Shin sa kanyang pamilya, kaya't dito na napagtanto ni Shin na ito na marahil ang tamang panahon upang harapin ang mga magulang ng dalaga. Pagdating nila sa bahay ng pamilya Von Claude, nagtaka rito ang mga magulang ni Cecilian na sina Sil at Irene kung bakit raw sila biglang napadalaw. Diretsyong nasabi rito ni Shin na may relasyon na raw sila ngayon ni Cecilian, at narito raw sila upang hingin ang kanilang basbas upang totoo nang maging opisyal ang kanilang pagsasama ni Cecilian. Natuwa naman si Sil sa pagpili ni Shin kay Cecilian upang maging kasintahan. Ngunit di pa sang-ayon dito si Irene at ipinaliwanag pa niya kay Shin na maaari lang nitong ligawan si Cecilian kung talagang pakakasalan niya raw ito sapagkat bilang pamilyang maharlika, kinakailangan raw nilang sumunod sa mga kaugalian. Ngunit nang makita ni Irene ang seryosong tingin ni Shin, napagtanto niyang handa nga nitong panindigan ang lahat. Dahil dito, buong puso na nitong binati ang dalawa sa kanilang engagement. Samantala pagbalik sa imperyo, ibinalita ni Miriam kay Oliveria na inatake na nila lahat ng sagabal sa daan, senyales na oras na para simulan ang kanilang malaking plano. Sa kabilang banda sa gitna ng kagubatan, handa na rin rito si Shin na ipakita ang bago niyang mahika. Ngunit, bilang paghahanda naglagay agad ng matibay na barrier ang kanyang mga kaibigan, pagkat naisip nilang baka pagmula na naman raw ito ng isang malakas na pagsabog. Nang sabihin ni Shin na hindi isang attack spell ang kanyang papakawalan, pinagkatiwalaan ito agad ng kanyang mga kaibigan kaya't sa huli tinanggal na ng mga ito ang kanilang barrier. Nang simulan na ni Shin ang kanyang eksperimento, nakita nila rito na inililipat ni Shin ang kanyang mahika papunta sa isang bato, at ilang saglit unti-unti niya itong pinalutang sa ere. Nagulat rito ang lahat lalo na si Elizabeth na agad nagtaka kung ano raw klaseng mahika ang ginawa nito. Ipinaalam rito ni Shin na isa umanong floating magic ang kanyang ginawa kung saan minanipula niya ang mismong gravity sa pamamagitan ng matinding imahinasyon. Hindi pa nga ito dito natatapos, pagkat gamit ang parehong konsepto na ginawa niya sa bato upang ito'y mapalutang, ginamit din niya ito sa kanyang sarili, kaya naman ilang sandali ganap na siyang nakagawa ng panibagong magic na tinatawag na flight. Kinagabihan, matapos sabihin ni Shin kina Merlin at Melinda na engaged na sila ni Cecilian, ngumiti lang rito si Melinda pagkat inaasahan na niya na mangyayari ang ganitong bagay. Subalit, hiniling nila rito na kinakailangan muna raw nilang makausap ang mga magulang ni Cecilian bago nila ibigay sa dalawa ang kanilang basbas. Pagdating nilang muli sa bahay ng pamilya Von Claude, mainit silang sinalubong ni Sil, ngunit agad ding sinabi rito ni Melinda na may mahalagang bagay raw silang kailangang pag-usapan. Sa loob ng pribadong silid, inamin na rito ni Merlin na hindi niya raw talaga tunay na apo si Shin. Bago pa man ito magpaliwanag, sinabi ni Melinda na baka inaprubahan ng pamilya Von Claude ang engagement dahil akala nilang apo ni Merlin si Shin, kaya naman hanggat maaga pa kailangan na raw nilang malaman na hindi talaga kadugo ni Merlin si Shin. Ngunit, sinagot ito ni Sil na wala raw silang dapat ikabahala. Isa pa nung una hindi raw talaga sila payag sa relasyon ng dalawa ngunit hindi dahil sa estado na meron si Shin, kundi kailangan lamang raw nilang matiyak kung talagang pahahalagahan nito si Cecilian at kung talagang poprotektahan niya ito. Agad namang humingi ng paumanhin si Melinda dahil sa naging mali niyang akala, samantalang dito na rin inamin ni Cecilian na nung una pa lamang, wala na rin daw siyang paki kung ano pa ang estado na meron si Shin at kung apo man ito ng Wiseman, pagkat sa simula pa lamang minamahal na raw talaga niya ito. Napangiti naman si Shin sa mga winika ni Cecilian, kaya't buong puso siyang nagpasalamat rito pati na rin kina Sil at Irene dahil sa pagtanggap ng mga ito sa kanya bilang fiancé ni Cecilian. Ilang araw ang lumipas, suot na rito ni Shin at ng kanyang mga kaibigan ang mga bago nilang kasangkapan, at sa pamamagitan ng matatag na tinig ni Shin, sinabi nito sa lahat na ang susunod na raw nilang target ay ang rank S Calamity Demon.
Hindi naman maiwasang matakot rito ng ilang kaibigan ni Shin pagkat baka hindi pa raw sapat ang kanilang lakas upang humarap sa isang demonoid. Ngunit pinakalma ang mga ito ni Shin sabay wikang mas malakas na raw sila kaysa sa kanilang inaakala kaya't wag raw silang panghihinaan ng loob. Isa pa ibinunyag din niyang ang kanila umanong mga suot ay mga maxed out defensive combat gear na pangangalagaan sila sa mga matitinding mga pag-atake. Pagdating nila sa kagubatan, naramdaman kaagad rito ni Cecilian ang presensya ng isang demonyo, hanggang ilang saglit tuluyan na nila itong namataan kaya't napagtanto nila ritong isa pala itong dambuhalang demonyong leon. Habang nag-iisip sila ng plano, ipinaliwanag ni Shin na mabagal umanong kumilos ang leon, dahilan kaya't iminungkahi ni Cecilia na umatake raw sila mula sa malayo. Subalit, biglang naramdaman ng leon ang kanilang presensya ngunit huli na pagkat nang sabihan ni Shin ang lahat na maghanda. Sabay-sabay na silang nagpakawala ng kanilang mga pag-atake na nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog. Nang mapansin ni Shin ang lakas ng kanyang grupo, napaisip ito kung kakayanin na ba ng bawat miyembro na humarap sa mga rank S demonoid. Kaya't upang makatiyak pinagpatuloy nila ang paglilinis sa kagubatan, sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpaslang sa mga nagkalat na demonyo. Matapos ang pagsasanay, masaya rito si Shin pagkat kahit papano lahat sila ay nagawang makapagpa-level up. Ngunit ipinaalala rito ni August, na oras na rin umano upang paghandaan ni Shin at Cecilian ang kanilang seremonya para sa kanilang magaganap na engagement party. Pagdating ng araw ng engagement ceremony ni Shin at Cecilian, habang naghihintay sa isang silid si Shin, pagkapasok rito ni Cecilian, agad napansin ni Shin ang kagandahan ng dalaga. Pagdating nila sa dining hall, agad sila ritong sinalubong ng palakpakan, kasabay ng mensahe mula kay Haring Desium, na nagsasaad ng kanyang pag-aproba sa engagement ni Shin Wolford at Cecilian Von Claude. Pagtaas nito ng baso upang mag-toast, sinimulan na nga rito ng lahat ang pagdiriwang para sa bagong engaged na magkasintahan. Habang magkasama sina Shin at Cecilian sa balcony, nasabi rito ni Shin na may gusto umano siya ritong ibigay. Nang ilabas nito ang isang singsing, humingi ito ng paumanhin pagkat ngayon lamang niya naisipan na ibigay ito sa kanya. Ngunit kahit tapos na ang kasiyahan, lumuhad pa rin siya at inanyayahan si Cecilia na opisyal ng maging kanyang asawa. Walang pag-aalinlangan namang pumayag ang dalaga, dahilan kaya't sa gabing yun nangyari ang kauna-unahan nilang halik na resulta ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Ilang araw ang lumipas, natutunan na rin ng ibang estudyante ang flight dahil ginamitan sila ni Shin ng floating spell upang makalutang sa ere. Samantala, sa Imperial Empire, iniulat rito ni Zest na nawasak na umano ang huling bayan, kaya't napagtanto ni Miriam na ginamit ni Zest ang nagugutom na mga karaniwang mamamayan laban sa mga maharlika kaya't naging matagumpay kaagad ang naging misyon nito. Dahil sa agwat sa pagitan ng mga maharlika at mga ordinaryong mamamayan nagkakaroon ng isang sitwasyong unti-unting nagdudulot ng galit at pagkamuhi ng mga tao. Dahil dito nang baguhin ang mga ito ni Oliveria at gawing mga demonoid, madali lamang nilang pinapaslang ang mga maharlika kasama ng kanilang mga nasasakupan. Alam naman ni Miriam na labis talaga ang galit ni Oliveria sa mga maharlika ng imperyo, ngunit ang hindi raw niya maintindihan, ay kung bakit pati raw ang mga karaniwang mamamayan ay ginawa niyang biktima. Ilang minuto ang lumipas, humarap si Oliveria sa kanyang hukbo ng mga demonoid, nagpasalamat siya sa pagsisikap nila na wasakin ang imperyo. Ngunit habang siya'y nagsasalita, inamin niya ritong yun lamang ang tanging layunin niya, ang wasakin ng imperyo. At ngayon na nagawa na raw niya ang bagay na ito, pinagtapat niyang wala na raw silang pakinabang pa sa kanila. Galit na galit ang mga demonoid sa kanilang narinig. Nagulat sila kung bakit hindi na lamang raw nila ituloy ang pananakop sa iba pang mga lungsod o kaya'y sakupin na mismo ang buong mundo. Ngunit kalmado lamang na nasabi ni Oliveria na gawin raw ng mga ito kung ano ang kanilang gusto. Dahil alam nilang hindi na magbabago ang isip ni Oliveria, tumayo rito ang isang demonoid na nagngangalang Fabro at winikang ipagpapatuloy niya ang sarili niyang plano. Dahil doon, tuluyan ang umalis si Fabro at ang karamihan ng mga demonoid ay sumunod na rin sa kanya. Matapos yun, nagtanong si Zest kay Oliveria kung tama bang hinayaan na lamang nilang umalis ang karamihan sa mga demonoid. Pero kalmado lamang na nasabi rito ni Oliveria na natupad na raw ang kanyang layunin, kaya naman malaya na raw silang gawin ang kung anumang gustuhin nila. Hindi naman mapigilan ni Miriam ang kanyang kuryosidad, kaya tinanong nito kay Oliveria kung bakit raw niya labis na kinamumuhian ang imperyo. Sa pagkakataong yun, nagpasya na si Oliveria na ibunyag na sa kanila ang kanyang nakaraan. Habang wala umano siya noon sa nayon, pinaslang ng mga taong kanyang tinulungan ang kanyang asawa, isang trahedyang nagtulak sa kanya para tuluyang maging isang demonyo. Kaya't mula noon, iisa na lamang ang kanyang layunin,
ang wasakin ng buong imperyo at paslangin ang mga maharlikang nagbigay sa kanya ng matinding pighati. Pag-alis ni Zest at Lawrence sa bulwagan, nasabi rito ni Zest na kailangan raw nilang bigyan si Oliveria ng bagong dahilan para mabuhay, kaya iniutos niya kay Lawrence na salakayin ang kabisera. Batid niyang mapipilitan si Shin na makialam, kaya't kapag nagpakita ito, yun na mismo ang magiging bagong dahilan ni Oliveria upang muling lumaban. Samantala pagbalik sa kabisera, idinaos naman rito ni August ang kanyang seremonya ng pagdedeklara, at nang tanungin ito ni Haring Desium kung handa na ba raw itong ialay ang kanyang sarili upang paglingkuran at ipagtanggol ang kaharian bilang susunod na hari, buong puso siyang sumumpa na ipagtatanggol niya ang kaharian at ang mga mamamayan nito. Pagkatapos nun, inihayag na ni Haring Desium na opisyal ng kinikilala si August bilang Crown Prince ng kaharian ng Earlshide, ngunit sa gitna ng seremonya, biglang may lalaking sumulpot na nagbalitang may mga demonoid umanong sumasalakay sa kanilang karatig kaharian. Nang tangkain ng mga kawal na paalisin ng tagapagbalita, agad silang pinigilan ni August pagkat ang mga ulat umano patungkol sa mga demonoid ay prioridad ng kanilang kaharian. Habang nagsisimula ng kabahan ang mga mamamayan, pinakalma sila rito ni August at ipinaalam na nakapaghanda na umano sila ng isang grupo na haharap at lalaban sa mga demonoid. Pagkatapos ipakilala ni August si Shin, ipinahayag nito sa mga tao na si Shin raw ang mismong nagsanay sa kanila upang mas lumakas. Dahilan, kaya't ngayon oras na raw upang puksain nila ang lahat ng mga demonoid sa karatig kaharian na kasalukuyang naghahasik ng kasamaan. Nang masabi ni August na oras na raw upang magsalita si Shin, buong tapang niyang sinabi sa lahat na handa na umano nilang lipulin ang sinumang banta sa kaharian at sa buong mamamayan. Katapos, pinunit na niya ang kanyang balabal at buong tapang na inanunsyo, na sila umano ang tinatawag na The Ultimate Magicians. Pagka-activate nito ng Flight Magic, umangat na ang buong grupo sa ere at sabay-sabay nang lumipad papalabas ng kaharian. Samantala sa karatig kaharian, napansin ng mga knight ang isang liwanag na bigla na lang sumabog sa kalangitan. Inakala nila na senyales ito ng isang babala, kung saan marahil ay papalapit na ang isang demonoid attack. Kaya naman agad nag-utos ang kanilang pinuno, na ilikas na umano ang mga sibilyan mula sa papalapit na panganib. Ilang sandali pa, tuluyan na nilang namataan mula sa malayo ang napakalaking hukbo ng mga demonoid, kasunod ng pagpapasabog ng mga ito sa pader ng kaharian, dahilan ng pagkalat ng enerhiya sa paligid ng barrier. Nang tuluyan ng maghasik ng kasamaan ang mga demonoid sa buong kaharian, napatakbo na lamang sa takot rito ang isang babae mula sa dalawang demonoid na walang tigil sa pagpapakawala ng mga pag-atake. Nang maabutan ng mga demonoid ang babae, nakiusap ito sa kanila na huwag raw siya ng mga itong paslangin. Sa gitna ng kaharian, lumabas rito si August at ipinahayag sa lahat, na siya ang prinsipe ng kaharian ng Earlshide. Nang marinig ng mga tao ang tinig ni August, nagsigawan at nagdiwang ang mga ito pagkat sa wakas nagkaroon na rin raw sila ng isang pag-asa. Samantala, sa kabilang dulo ng lungsod, naghiwa-hiwalay rito ang grupo ni Shin, at inutusan ni Shin si Cecilia na alagaan at gamutin ang mga sugatan sa aid station. Palihim na minamatyaga ni Lawrence si Shin habang iniisip niya kung gaano talaga ito kalakas. Kasabay nun, tumakbo sina Alice at Lynn sa rooftop ng mga gusali, at paglapag nila sa lupa, gumamit si Alice ng search magic upang maghanap ng mga demonoid kaya't dito siya nakakita ng isa. Pagdating nila sa harap ng demonoid, nakita nila ang mga bangkay ng mga knight na napaslang nito. Nang makita ng demonoid ang maliit na pangangatawan ng mga dalaga, hindi niya rito naiwasan na maliit sapagkat para lamang raw siyang nakikipaglaro sa mga bata. Ikinagalit naman ni Alice ang pang-iinsulto nito kaya't kamuntikan na niya itong sunugin ng buhay. Subalit inunahan nito ni Lynn, gamit ang isang mabilis na atake na tuluyang nagpabagsak sa demonoid. Nang marinig nila ang isang sigaw, paglingon nila, nakita nilang isa pang demonoid ang nagpapakawala ng pag-atake. Agad naman nila itong nasalag ngunit bago pa man makabawi, muli na namang nang insulto ang isang demonoid. Sa sobra ng inis ni Alice, nilamon na ito ng galit kaya't bago pa man makalaban ang demonoid, nagpakawala na rito si Alice ng apoy na agad tumupok sa demonoid hanggang sa ito'y maging abo. Sa kabilang dako, dalawang demonoid ang umatake at nakapaslang ng isa pang knight sa isang madilim na eskinita. Ngunit bago pa makagalaw ang isa, nahuli ito ng isang casting circle kaya't nagyelo ang buong katawan nito. Habang ang isa naman ay tinangkang umatake kay Yuri gamit ng isang magic blast, ngunit bago pa man ito tumama, biglang lumitaw si Tony at tinapos silang dalawa sa ilang sandali lamang. Samantala, sina Julius at Thor ay matagumpay na napabagsak din ang dalawang demonoid sa kabilang panig.
Sa loob naman ng aid station, abala naman si Cecilian sa paggamot sa mga sugatan. Habang patuloy na pinapaslang ni Shin ang mga demonoid na nasa paligid, sa pamamagitan ng panibago nitong magic naglabas ito rito ng perfect version ng kanyang fire cannon, na sa sobrang lakas na sira nito ang buong paligid. Nang makita ni Lawrence ang matinding kapangyarihan na meron si Shin, napuno ito ng takot pagkat hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Iniisip kung paano raw nakuha ni Shin ang ganoong uri ng lakas. Sa loob ng palasyo, habang unti-unti nang humuhupa ang labanan, napansin ni Merlin na malapit nang matapos ang lahat, kaya nasabi niya na wala na raw silang kailangan pang gawin. Sumang-ayon naman si Melinda at nasabing bibigyan na lang nila ng pagbati ang grupo kapag tuluyan nang natapos ang laban. Kasabay nun, nang matuklasan ni Lawrence na halos lahat na ng demonoid ay nagawa ng mapaslang, napagtanto nitong hindi lamang pala raw si Shin ang dapat nilang katakutan. Samantala, sa labas ng kaharian, tahimik namang nagmamasid si Zess sa buong pangyayari, inamin niyang hindi niya inakalang ganito kabilis matatalo ang kanyang mga tauhan. Dahil dun agad nitong inutusan si Miriam na gumawa ng gulo, upang kahit papaano makaligtas ang natitirang mga demonoid na buhay pa. Ginawa naman ito ni Miriam, dahilan kaya't nagawa ng mga natitirang mga demonoid na makatakas. Pagkatapos ng digmaan, bilang prinsipe ng Earlshide iminungkahi ni August sa hari na bumuo umano sila ng isang alyansa upang sa gayon mapaghandaan nila ang bawat banta na likha ng mga demonoid. Pagbalik ng grupo ni Shin sa kabisera ng Earlshide, maligaya sila ritong binati ng lahat sa naging tagumpay raw ng mga ito kontra sa puwersa ng mga demonoid. Sa mga araw na lumipas, napagdesisyonan rito ng grupo ni Shin na mag-ikot sa iba't ibang kaharian upang sa gayon makapaglagay raw sila sa mga yun ng gate at para na rin magampanan ni August ang kanyang tungkulin sa Earlshide bilang prinsipe at negotiator. Kaya naman sa sumunod na araw muling nagpaalam sa lahat ang kanilang grupo upang magpatuloy sa paglalakbay.